Hello guys! Hello! Para ito sa lahat ng mga Libra. Libra, tingnan natin kung ano ang message, vibration, gabay, guidance para sa inyo. This week. Okay, Libra, page of Michael. Nandito si Archangel Michael. Wow! Libra. Si Archangel Michael ay protector natin. Okay? Siya yung nagbibigay proteksyon, lalo na sa mga like may mga decision making tayo, may mga pinagdadaanan tayo medyo nakakatakot, medyo hindi natin alam. So nandito sa linggong ito si Archangel Michael sa buhay mo para bigyan ka ng pagkakataon para makapag-isip. Okay? Be true to yourself, Libra. Yung linggong ito ay kailangan mong mag-isip. Mag-analyze ka ng situation. Huwag magpadalos-dalos, huwag agad-agad maniniwala. 'Yon, 'di ba? Huwag masyadong maniwala sa mga chismis, kwento. Alamin yung katotohanan. Okay? So, this week, sinasabi sa'yo, Libra, na isang napakaganda, exciting na pangyayari ang posibleng darating sa buhay mo. It's either challenges ito or it's either a blessing. So, depende yan. So, kung ano man ang pagdadaanan mo sa ngayon, sinasabi na meron ka ng parang nandyan sa buhay mo, si Archangel Michael or even ikaw, kayang-kaya mong pagdaanan, kaya-kaya mong i-survive, kayang-kaya mong i-overcome itong kung ano man na challenge na bago na to na darating sa'yo. Okay? Yun nga yung sinasabi, Libra, analyze the situation, huwag masyadong magtitiwala sa matatamis na dila. Kung may mga dokumento, papeles na kailangan mong basahin, permahan, basahin mabuti. Kung hindi naintindihan, humingi ng tulong sa mga taong pwedeng nakakaintindi. Huwag perma ng perma sa linggong ito nang wala tayong naiintindihan. Okay? Sa mga bank accounts, sa mga numbers na yan, sa mga government papers, huwag na huwag kang magbibigay ng information na hindi totoo. Dapat totoo. Okay? Okay. Libra. Okay, wow, Page of Cups. Nakikita ko sa'yo dito, Libra, na sa linggong ito, kung magulang ka, sa either father ka or mother, isang miyembro ng pamilya, anak mo siguro, apo, pamangkin, or kung sino man ito, na medyo mataas yung, tawag hindi sa mataas, mas maedad ka kaysa sa kanya, posibleng magdadala siya sa'yo ng balita sa linggong ito. Isang magandang balita na pwedeng magdala sa'yo ng peace and harmony na babalanse sa emosyon mo. So, it's a good news, diba, Libra? Kung sino man yan, it's either from water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, or fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. Kung sino man yan na magbabalita sa'yo, magdadala yan sa'yo ng sobrang excitement. And medyo mababalisa ka kasi yun yung sinasabi ko sa'yo kanina, marami kang dokumento, papeles ang kailangan ayusin sa linggong ito. So be careful, maging matalino tayo sa pag-aayos. Knight of Wands, diba? Kasasabi mo lang Knight of Wands and Page of Cups. At ang dalawang barahang ito is resonated sa bawat isa. Sinasabi na kung ano man tong balita na matatanggap mo sa linggong ito, pwedeng magdala yan sa'yo ng excitement, pwedeng magdala sa'yo ng kalma, pwedeng magdala sa'yo to ng determinasyon, motivation, or anything. Posibleng kung single ka, pwedeng sa linggong ito may magparamdam sa'yo, may mag-offer sa'yo ng love life, may mag-friend request sa'yo. Basta yung kung ano man tong darating sa'yo sa linggong ito, magdadala to sa'yo ng kilig sa mga yung iba excited. Okay? The Devil. Ang problema lang dito, etong the devil na to, nandito na naman yung Capricorn sa'yo. Okay? Libra, mag-ingat ka sa mga Capricorn. Mag-ingat ka din sa paghawak ng pera. Meron ka na kailangan na gawin, pero natatakot ka. Okay? Dito sa the devil, sinasabi ng baraha, mag-iingat ka sa mga taong tuso. Mag-iingat ka sa mga taong mahilig manloko, lalo na sa usaping pera. Okay?
So, dito naman sa The Empress, sinasabi, Major Arcana to, sinasabi ng baraha sa'yo dito na take care of your body, take care of your health, mental, emotional, psychological, financial, take care of your financial. Kung ano man tong magsisimula sa buhay mo, Libra, eto ay magdadala talaga sa'yo ng sobrang blessings, excitement, determination, and motivation. Page of Wands, Knight of Wands, sinasabi ng baraha na simula sa linggong ito, merong mangyayari sa linggong ito na posibleng ang result niya is sa future. So, ibig sabihin, kung ano man ang darating sa'yo sa linggong ito, posibleng may second batch pa. 'Di ba? Like, kung nanalo ka sa loto this week, pwedeng may second time pa para mananalo ka. Parang ganon. Or pwedeng relationship. Kung mayroon kang ex, posibleng magkabalikan kayo, mag-second time around kayo this week. Okay? The Emperor. Dito, Libra, panganay ka ba? Or siguro may kailangan kang i-guide? Kasi meron ditong Page of Cups medyo bata pa sa'yo. So, kung may edad ka na, may isang tao ang posibleng kailangan ng guidance. You are empowered. You are successful sa usaping pagmamanage. Isang tao na kailangan mong i-guide sa kung ano man. Okay? So, the Chariot, nakikita ko isang travel, isang unexpected travel, relocation, isang movement, isang progress, isang pagbabago to, action. So, mabilis to This week, pwedeng may mabilis kang gagawin or may mabilis kang pupuntahan. So, Eight of Cups is about travel, relocation, movement. Basta, busy ka dito. Ano ka parang biyahe ka ng biyahe para sa pag-aayos ng papeles. Ace of Pentacles and then Ten of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito, ikaw ba ay na-scam? Ikaw ba ay naloko? Or ikaw ba ay namumroblema sa pera? Or marami kang pinagdaanan sa usaping pera? This week, sinasabi ng baraha sa'yo na isang good karma ang possible na dumating sa'yo dahil sa napagdaan mo. So, like for example, na-scam ka dati, tapos hindi mo nakuha yung pera, or pwedeng emotional na-scam ka, diba? Posibleng hindi mo nakuha yung justice very fast, diba? And maybe how many years, 10 years or 1 year, doon mo lang nalaman na yung nang loko sa'yo ay kinarma. So, this week, yun yung pwedeng makikita mo dito. Kung sino man itong naging rason kung bakit ka nag-suffer, nandun ka sa Ten of Swords, lalo na yung mga backstabber dyan, mga manloloko, kung sino man yan na gumawa sa'yo, ngayong linggo, kung halimbawa, niloko ka ng 10,000, posibleng 1 million or 100,000 yung ibalik sa'yo ng universe. Sa emotion gano'n, kung gaano ka nasaktan, kung maraming luha, isang balde ng luha yung niluha mo, baka 10 na balde yung luha na iluluha ng taong ito na nagumawa sa'yo ng masama. So, nakikita ko sa'yo dito na wala ka ng oras para sa mga negative na tao, wala kang oras para sa mga bagay-bagay dyan, mga toxic drama, kasi yung focus mo is dito sa Chariot, sa transformation, sa changes, sa future, and sa pagbabago. Okay? So, kung may mga health issues ka, may recovery ng health, may maraming mga business new ideas, mga bagong career na gustong pasukin, negosyo, company, or lahat-lahat ng klase na pwedeng pagsimulan. Okay? Thank you guys for watching. Bye!